So magandang gabi po mga kaboryat. Ito po ang part 2 ng kwento ni Berto, ang Batang Albularyo. So hindi ko na po pahahabain at simulan na po natin. Noong akala ng baryo ay ligtas na sila matapos talunin ni Berto ang aswang sa gubat, ay nagkakamali sila. Sapagkat minsan ang nilalang na naglaho ay isa lamang palang alagad. Isang buwan ang lumipas mula ng talunin ni Berto ang aswang. Tahimik na ang baryo. Tahimik, pero kakaiba. Sa bahay naman ni Berto, bigla siyang nagising. Hingal na hingal. Pawis na pawis ang buong katawan dahil sa kanyang panaginip. Nadinig niya ang boses ng kanyang lolo. Berto, hindi pa tapos ang laban. May paparating na mas malakas, mas gutom, at mas makapangyarihan. Saad ng tinig ni Apong Lirio. Nagising si Berto na nanginginig. Lolo? Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Berto sa kanyang sarili. Kinaumagahan, dalawang kakaibang pangyayari ang nagparamdam. May batang babae na umiiyak, tumatakbo papunta sa baryo. Tulong! Tulungan niyo po kami! Nasusunog po ang bahay namin! Mabilis na nagtulong-tulong ang mga tao upang apulahin ang sunog. Ngunit may napansin si Berto. Itim na usok. Hindi ito usok ng kahoy o apoy, kundi usok na parang may halong dugo at amoy ng nabubulok na laman. Ang ganitong klase ng usok ay senyalis na may nagbabadyang panganib at ang magdudulot ay mula sa kadiliman. Hindi maganda to. Ibang aking pakiramdam, hindi ko mapaliwanag. Saad ni Berto sa kanyang sarili. Kinagabihan habang nag-iikot si Berto upang masigurado na ligtas ang kanyang mga kababaryo, may nadinig siyang sigaw mula sa lumang balon sa tabi ng sakahan. Ngunit nang silipin niya ito ay wala naman tao. Paalis na sana si Berto nang siya ay matigilan dahil sa nadinig niyang boses. Mahina, paos, at tila pamilyar. Berto, bumalik ka. Nagising na ang pinunong aswang. Kailangan mong maghanda. Ngunit ang boses ay hindi galing sa ilalim, kundi mula mismong sa hangin sa paligid. Kinabukasan, isang matandang lalaki na nakaitim ang dumating sa baryo, nakatungkod, nakabalabal at mukhang ermitanyo. Habang naglalaro si Berto sa kanilang bakuran, lumapit ang matanda. Ikaw ba si Berto? Ang batang albularyo? Tanong nito. Tumango si Berto. Ako si Mang Elias. Sabi ng matanda. Pinadala ako ng mga matatandang tagapangalaga sapagkat ang aswang na pinuksa mo ay bahagi lamang ng mas malaking pangkat. Ayon kay Mang Elias. Ang nilalang na iyong ay isang tagasunod lamang. At ang tunay na pinuno ay ang matandang aswang. Nagising na mula sa matagal ng pagkakahinlay. Ha? Paano po siya muling nabuhay? Ang mga dugo ng hayop at mga batang nawawala ay ginawa nilang alay upang muling mabuhay ang kanilang pinuno. Sabi ng matanda. Hindi tulad ng ordinaryong aswang. Ang pinunong aswang ay may kakayahang bumuhay ng anino. Magbalat kayo bilang tao at manghigop ng lakas imbes na dugo. Pero ang pinakamalaking banta, kaya nitong tawagin pabalik ang mga kaluluwang matagal ng pumanaw.
Kasama na ang aswang na pinaslang mo 1 buwan na ang nakakalipas. Kinagabihan may 3 batang hindi nakauwi. Hindi mapakali ang mga magulang at humingi ng saklolo kay Berto. Berto, pakiramdam ko nilalang ang kumuha sa kanila. Huminga ng malalim si Berto. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para mailigtas ang mga anak nyo. Mang Elias, kailangan ko po ang tulong nyo. Saad ni Berto. Kang mag-alala, tutulungan kitang iligtas ang mga bata. Sagot naman ni Mang Elias. Nagsimula ng hanapin ni Berto at Mang Elias ang mga bata. Pumasok sila ni Mang Elias sa gubat. Habang naglalakad ay may nakita silang lumang kuweba. Mang Elias, umiinit ang agimat na pinamana sa akin ni Lolo. Ibig sabihin, malapit na tayo sa kuta ng mga aswang. Tama. Sumaka, Berto. Nandito na tayo sa kuta ng mga aswang. Pinasok nila ang lumang kuweba. At sa loob, naroon ang 3 bata, nanginginig, napapalibutan ng mga itim na anino. Hindi sila gumagalaw at hindi rin sila nagsasalita. Hindi na nagdalawang isip pa si Berto at agad-agad nagsindi ng 3 kandilang puti. Nagdasal. Ngunit bago pa tuluyang mapalayas ang anino, biglang may boses na umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Ang nakabas ng loob nyo, pasukin ang aking kamarihan. Doon unang nagpakita ang pinunong aswang. Kuba, may mata na kulay abo at boses na gumagaralgal. Ang mga batang yan ay akin. Sila ay akin ang pagmamay-ari at sila ang gagawin kong hapunan. Saad ng matandang aswang. Hindi ako papayag na may mapiktima ka pang mga bata. Sigaw ni Berto. Naglabas ang anting-anting si Mang Elias at gumuhit ng bilog na proteksyon. Pero tawa lamang ang sagot ng pinunong aswang. Hindi tatalag yan. Mahina mong proteksyon, matanda. At ikaw naman, bata ka pang Berto. Hindi mo kaya, pero gusto kitang subukan. Sa isang iglap, ang mga anino ay nagbago ng anyo. Naging mga anyong tao na pamilyar kay Berto. Naging kahugis nito ang kanyang yumaong nanay, ang kanyang lolo, at maging ang kanyang yumaong ama. Okay. Perfecto yan, Berto. Hindi sila mga tunay mong pamilya. Nililinlang ka lang ng pinunong aswang. Hindi kayo to, bulong ni Berto. Gamit ang langis na puti at asin, inatake niya ang anino. Sumigaw ang mga ito. Naglaho at natira ang pinunong aswang. Pero bago pa siya mapuruhan, umatras ang nilalang. Hindi pa ngayon. Malapit na ang pulang buwan. Doon tayo magtatapos. At naglaho ito sa usok. Nailigtas nila Berto ang mga bata at inuwi sa kanilang baryo. Maraming salamat sa iyo, Berto. Tatanawin namin ito ng malaking utang na loob. Wala pong anuman. Bilang isang albularyo at manunugis, tungkulin ko pong tiyakin ang kanilang mga kaligtasan. Ngumiti ang mga magulang at umalis. Kinabukasan, nagising si Berto sa tawag ni Mang Elias. Berto, gumising ka na dyan at andito ang mga kapitbahay mo. Agad na bumangon si Berto sa pag-aakalang may masamang nangyari. Bakit po? Ano pong problema? Wala namang problema. Iaabot lang namin nitong mga gulay, manok at bigas para sa pasasalamat namin.
Nako, hindi ko po matatanggap yan. Masyado pong marami yan. Tanggapin mo na. Maliit na bagay lang ito sa pagkakaligtas mo sa aming anak. Tumingin siya kay Mang Elias at ngumiti naman ng matanda. Tinanggap ni Berto ang mga binigay sa kanya at nagpasalamat. Kinagabihan, pula ang buong kalangitan. Mga kapitbahay, huwag kayong lalabas ng inyong mga tahanan. Masama ang kutob ko. Nagtago ang mga tao sa kanilang mga bahay. Si Berto at Mang Elias ay nasa gitna ng baryo, naghahanda. Paglitaw ng buwan, nag-iba ang ihip ng hangin. Naramdaman nila ang malakas na hangin at masangsang na amoy. Mang Elias, nandyan na po sila. Maghanda na po tayo. Kinuha ni Mang Elias ang kanyang anting-anting at ang kanyang sandata. Gayon din naman si Berto. Sa gitna ng dilim, bumaba ang pinunong aswang. Ngunit hindi na siya matanda. Mas malaki na siya, mas mabilis at mas mabangis. Berto, ito na ang pinakahintay ko. Dito na kita tatapusin. Saad ng pinunong aswang. Hindi ko hahayaang mangyari yun dahil ikaw ang tatapusin ko para matahimik na ang aming baryo. Saad naman ng bata. Umatake ang pinunong aswang. Inundayan ng kalmot si Berto dahil sa bilis ay hindi nakailag si Berto at tinamaan siya nito. Nasugatan ng batang albularyo at nagkaroon ng kalmot sa dibdib. Hindi maaari ito. Napakalakas niya. Ano, Berto? Yan lang ba ang kaya mo? Sinugod naman ni Mang Elias ang pinunong aswang at inundayan ng saksak ngunit nakailag ito at hinampas siya ng buntot nito. Tinamaan si Mang Elias at tumama ito sa puno. Sa lakas ng pagkakatama nito ay nawalan siya ng malay. Ngayon, mag-iisa ka na lang. Tatapusin na kita. Saad ng pinunong aswang. Bago pa man muling makalusog ang pinunong aswang ay biglang umilaw ang anting-anting ni Berto. Naglabas ito ng hugis tao at pamilyar sa kanya. Bumalik ako, hindi dahil tinawag ako ng aswang, sabi nito, kundi para protektahan ka. Lolo? Mangiyak-ngiyak na sambit ni Berto. Tapusin na natin ito, Apo. Kumislap ang kwintas at naging espada. Hinawakan ito ni Berto. Sumugod naman ang matandang aswang. Sinalubong ito ni Berto nang walang takot. Itanarak ni Berto ang espada sa dibdib ng pinunong aswang. Sumigaw ito ng ubod ng lakas. Dito maaari. Isang bata lang ang tatalo sa akin. Tapos ka na. Bumalik ka na sa impyerno. Sigaw ni Berto. At sa huling sandali, unti-unting nagbago ang anyo ng pinunong aswang at nagliyab hanggang maging abo. Humarap si Aplirio kay Berto. Apo, natapos na ang misyon ko. Lagi kitang babantayan. At unti-unti itong naglaho sa liwanag. Maraming salamat po, Lo. Saad ni Berto sa kanyang sarili. Kinabukasan ligtas ang buong baryo. Lumapit ang mga tao kay Berto. Berto, salamat. Salamat din sa tapang mo na iligtas mo ang ating baryo. Ngumiti lang ang batang albularyo. Marami pang nilalang sa dilim, pero habang may liwanag, hindi ako titigil. At humakbang siya papalayo, hawak ang kanyang kwintas.
handang harapin ang susunod na panganib. Wakas ng kwento ni Berto ang Batang Albularyo.